first time kong magluto nito, ang dami talagang nag-comment dun sa video. Akala ko ba bawal ang rice? Bakit may fried rice yan? 2019 kasi ako nag-start ng keto low carb diet at konti pa lang talaga yung mga Pinoy na nagkikito or low carb diet. At ngayon, marami na ang familiar sa shirataki na zero net carb na rice replacement. Kaya tara, umpisa na natin ang pagluluto. So kung ganito na yung carrot mo, obvious naman, sign na yan para magluto ka na. For this recipe, konti lang yung mga kailangan nating ingredients. Kalahati ng sibuyas, bawang, mga gulay. Versatile naman to, so pwede mong palitan yung mga gulay yan. Konting carrots lang, bagu beans, at red bell pepper, at kalahati lang ng sayote. Hiwa-hiwain lang natin yung mga ingredients natin tulad ng bawang at sibuyas tulad nito, yung ating carrot tulad nito, at yung ating bagu beans tulad nito. So pare-pareho lang yan, maliliit lang, red bell pepper at yung ating sayote ay pa-cubes lang din po. At para naman sa ating sahog, pwede tayong gumamit ng pork giniling, pwede rin ng chicken na giniling, or kung may mga tira ka pang isda, chicken o kaya hipon or kung ano man na pwede sa keto or low carb diet, okay na yan. Tapos, hati-hatiin mo lang siya ng ganyan. Siyempre, acidies na yung giniling natin. Kung wala, pwede kang gumamit ng 2 itlog. At ito naman yung brand na gagamitin natin na shirataki rice. So, zero net carb to at madali lang siyang gawin kasi ayan, may mga instructions na siya. So, ang step 1, i-drain lang natin yung shirataki rice. Ang itsura nito ay para talaga siyang rice. Ayan o, pati yung shape niya parang rice pero wala siyang lasa. At matagal na rin itong ginagamit sa China at sa Japan na rice replacement. Ang step 2, pakukulaan lang natin tong shirataki rice ng 1 minute. Pero since tamad tayo, ang gagawin ko lang dito ay bubuhusan ko siya ng kumukulong tubig at tatakpan ko siya in 1 minute. At ang last step ay ilalagay mo lang tong shirataki rice sa pan tapos iinitin mo siya hanggang sa matuyo. Pero since igigisa din naman natin tong shirataki rice natin, ay i-drain na lang natin siya. Pero kung first time mong magluto nito, i-follow mo lang yung mga instructions sa likod. So, start na tayo. Gagamitin lang natin tong non-stick pan na lagi kong ginagamit sa pagluluto at syempre maglalagay tayo ng mantika. Pwedeng coconut oil, pwedeng olive oil. Tapos, igigisa lang natin tong bawang at sibuyas. Bahala na kayo kung ano yung gusto nyong unahin kasi malalaki naman na kayo. Tapos, igisa natin yung giniling. At ilagay na rin natin yung mga tirang karne at hipon. Tapos, igigisa-gisa lang natin to at kapag naubos na yung mantika, pwede naman tayong maglagay ng butter. Mas masarap kapag may butter. At kapag nagisa na, ilalagay na natin yung mga gulay, yung carrots at isasabay na rin natin yung bagu beans. Gigisa-gisa lang natin to ng mga 2 to 4 minutes. After 2 to 4 minutes, pwede na nating ilagay yung ating sayote at igigisa-gisa din lang natin to ng additional 2 minutes. Kung wala kang shirataki rice, pwede namang gumamit ng cauliflower rice. After 2 minutes, ilalagay na natin yung red bell pepper at kahit 1 minuto na lang yung paggigisa natin. Dahil sa tansya ko ay sobrang dami nitong mga gulay, hinati ko na lang siya. So, pwedeng second meal ko na lang yung kalahati. Tapos, ilagay na natin dun sa gilid yung mga gulay at ilagay na natin yung ating shirataki rice at igigisa-gisa pa rin natin to. So, puro gisa-gisa lang ang ginagawa natin madalas sa channel na to kasi tamad tayong magluto at hindi rin naman din tayo ganun kagaling magluto. Ginisa ko lang to ng mga 2 to 3 minutes tapos ilalagay ko ulit siya sa gilid kasi maglalagay ako ng itlog. At madali lang to gawin, babatiin mo lang yung itlog, ilalagay mo dun sa gilid at gagawin mo siyang parang scrambled egg tapos ihalo mo na siya dun sa kanin. At kapag nahalo mo na siya, okay na yan. Ang gagawin mo na lang ay maglalagay ka ng seasoning na keto or low carb approved. Pwede ka maglagay ng asin, paminta o kaya patis. At ganun-ganun lang best, pag gisa-gisa lang, ready na kaagad yung food mo. At napakasarap nito, promise.
Kung gusto mo naman ng cauliflower chow fan style, check mo lang yung mga previous videos ko sa YouTube at marami na tayong recipes doon. Or check mo yung Instagram ko at napakaraming recipes din doon. At nilipat ko siya sa mangkok para mas masarap siya tignan best. Pwede mo rin siyang gawing mas special pa, magprito ng itlog at ilagay lang sa ibabaw. Bueno, bon appetit! At para naman sa aking second meal, hindi na ako nag-abala pa na magluto. Yung natira kanina, yun yung aking second meal. Nagprito na lang ako ng itlog at yung isda na natitira pa kanina, yun na lang yung pinair ko dito sa aking second meal. Maraming salamat sa panonood at sana ay nag-enjoy kayo. Magkita-kita tayong muli sa ating mga susunod na recipes. Paalam!